kahit maliit ay mahalaga. May mga pagkakataon na iniisip natin na ang mahalaga lamang sa Diyos ay ang malalaki at pambihirang bagay, malalaking sakripisyo, malalaking tagumpay, malalaking gawain. Ngunit ang mga pagbasa ngayong linggo ay nagpapaalala na madalas ay doon nasusukat ang pananampalataya sa mga bagay na tila maliit ngunit napakahalaga sa mata ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, nakita natin si Abraham na handang magtiwala sa Diyos kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Isang napakahirap na pagsubok ang kanyang hinarap. Ngunit sa huli, ipinakita ng Diyos na hindi niya layunin ang kamatayan kundi ang buhay, hindi ang pagkawasa kundi ang pagtitiwala. Sa Salmo 13, narinig natin ang daing ng isang taong tila pinabayaan at nakalimutan ng Diyos. Marahil marami sa atin ang nakaranas na rin nito. Mga panahong tila walang sagot ang ating mga panalangin, ngunit kahit sa gitna ng pagdududa at pagdurusa, nagtapos ang salmista sa pagtitiwala. Hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, pinaalalahanan tayo na araw-araw tayong pumipili kung sino ang ating paglilingkuran. Maaari tayong maglingkod sa kasalanan o maglingkod sa Diyos. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng anumang gusto natin, kundi ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na kahit ang pagbibigay ng isang basong malamig na tubig sa isa sa kanyang mga alagad ay hindi malilimutan ng Diyos. Sa gitna ng matinding init na ating nararanasan ngayon, napakaganda ng larawang ito. Ipinapaalala nito na ang maliliit na gawa ng kabutihan, pag-aaruga, pagtanggap at malasakit ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ay tinatawag upang gumawa ng dakilang bagay sa mata ng mundo, ngunit lahat tayo ay tinatawag upang maging tapat. Isang mabuting salita, isang pakikinig sa nangangailangan, isang basong tubig para sa nauuhaw, isang kamay na tumutulong sa kapwa. Sa panahon na marami ang naghahanap ng kapangyarihan, pagkilala at tagumpay, pinapaalalahanan tayo ng mga pagbasa ngayong linggo na ang Diyos ay madalas kumikilos sa pamamagitan ng mga taong tahimik na nagmamahal, naglilingkod at nananatiling tapat kahit walang pumapansin. Ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa malalaking pahayag kundi sa araw-araw na pagpili na magtiwala sa Diyos, gumawa ng mabuti at magpakita ng habag sa kapwa. Sa mata ng Diyos, walang maliit na gawa ng pag-ibig. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang Damdaming Makabayan. Tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!